magandang umaga po sa inyong lahat. Para sa aking mga subscribers dito sa aking YouTube channel, Rolando Ampang, lubos po akong nagpapasalamat sapagkat sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa akin, sa aking viewers na umabot ng 445 hanggang sa araw na ito, maging sa aking mga subscribers na 44 ang bilang. Maraming salamat sa inyo sapagkat ang iba sa inyo ay hindi ko kilala, subalit tinangkilik ninyo ako, pinapanood ninyo ang aking videos, at hari nawa ang mga videos na ginawa dito sa aking YouTube channel ay nakatulong ng malaki, lalo na po sa mga batang nasa kanilang bahay lamang dahil sa pandemic na ito, at nakatulong ng malaki sa kanilang kahandaan, lalo na sa preschool level, sa kanilang pagpasok sa darating na pasukan. At minabuti ko po, katulad po ng aking in-upload kahapon at itong nakaramang araw, which is a lesson for the graders. Yesterday and the past few days, tinalakay namin ang iba't ibang asignatura o lessons na makakatulong ng malaki, lalo na sa mga bata na may kakulangan, kung ang pag-uusapan ay ang natutunan nila sa pag-aaral sa kasalukuyang sitwasyon sa tinatawag nating virtual learning. So, hindi ko naman po sinasabing ang virtual learning ay hindi maganda. Ang masasabi ko lamang, wala pong masasabi ang virtual learning sa totoong pagtuturo sa pamagitan ng mga guro na may karanasan at may kakayahan na magturo sa mga bata, sapagkat nagagabayan ang mga ito sa wastong pag-unawa sa kanilang ginagawa mga pag-aaral. Maaaring ang mga magulang ay may kakayahan, kaya na tinatawag natin parents the first teacher. Subalit sa kakayahang technical at kakayahang filosofiya na nakapaloob sa likod ng paghubog ng mga kabataan, maaaring ang mga magulang ay hindi sapat ang kanilang kaalaman. Maaaring sa physical, emotional na kakayahan ng mga magulang ay meron sila, subalit yung tinatawag nating technical and philosophy background of education to make the learning process more effective, na nagagawa lamang ng mga guro na pinag-aralan kung paano ang tama at wastong pagtuturo sa mga bata, na kagaya ng ginagawa ko dito sa aking YouTube channel sa mga ina-upload ko ng mga videos. Oo, hindi man sinasabi nating face to face ang aking ginagawa dito, subalit may mga pagkakataon na sa aking palagay bilang isang guro, ito ay napakainam na mapanood ng mga bata upang madagdagan ang kanilang kaalaman. Kaya po minabuti ko po na sa susunod na mga pagkakataon, sa susunod na mga araw, ay magsasagawa ko ng live teaching demo dito sa aking silid o dito sa aking bahay sa iba't ibang asignatura, upang lalong mabigyan ng tulay, maiabot ang aking serbisyong pang-edukasyon sa mga batang nangangailangan ng mataas na antas na karunungan. So, starting by Monday, at exactly 8 o'clock in the morning, Monday to Friday, magbibigay po ako ng turo sa iba't ibang asignatura: English, Filipino, Science, Math,
at iba pang mga asignatura upang makatulong ng malaki sa mga batang nangangailangan nito. Kaya namamanik po ako sa inyo na kung wala kayong mga ginagawa, mga bata, mga magulang na nakakapanood ng aking videos na to, mangyari pong i-follow nyo lang po ang aking YouTube channel and pakisubscribe na rin po. At sa pamagitan ng inyong subscription, ng inyong pag-follow, ay lalo kong pag-iigihin at pagbubutihin ang mga i-upload ko na videos dito upang lalo pang maraming mga batang makikinabang sa libreng turo online. And siguro itong YouTube channel na Rolando Ampang is a good platform for me to extend my helping hands to those children na hindi naaabot ng mataas na uri ng turo, mataas na uri ng antas ng edukasyon, na meron naman silang kakayahan. As a matter of fact, meron silang mga gadgets, cellphone, laptop, computer, so meron silang internet connection, but wala silang kakayahan na acquire ng tutor. Now with this YouTube channel Rolando Ampang, I am hoping forward, I'm looking to it that this would be a good platform for me to extend my helping hands to widen the learning of the children, hindi lamang dito sa lugar na ako kinalalagyan, maging sa mga lugar na kayang abutin ng aking channel na ito na may mga internet connection. Kaya naman po, hindi po ako nagsasawang na humihingi sa inyo, hindi nagmamakawa, humihingi sa inyo ng kunting pabor sa pamamagitan ng subscriptions, follows sa aking YouTube channel, maging likes. Sa pamamagitan nito, lalong magkaroon ng katuparan ng aking adhikain, ang aking advocacy, which is to lend my helping hands to those in needs of quality education, for them to be prepared enough for their long journey, longing for quality education that would helps them in the near future. I'm not a good teacher by myself, but I will try my best to be a good one. Alam niyo mga nanay, mga magulang, mga kaibigan, di ko alam kung sometimes nasasabi ko sa sarili ko, para akong baliw. You know why? Because ang mga ginagawa ko kasi, wala naman akong napakikinabangan eh. Pagod lang. Gastos pa. Bakit? Itong mga materials na ginagamit ko, itong kwarto na akong ginagamit, kurente, tubig na ginagamit ng mga bata dito, freely given po sila. Ipinapagamit ko po ng libre. Oo, may mga iba, out of my 15 students, 5 po ang nag-aabot ng konting barya lang para makatulong pambayad ng ilaw. And I'm very thankful for that. Pero kung lilimiing mabuti, hindi po sapat. Pero bakit ko po ito ginagawa? Kasi ako, minsan ko na rin naranasan na maging miserable ang aking pagkatuto. Bakit? Dahil sa kahirapan. When I was a kid, instead na mag-aral, pero bago ako papasok ng school, I woke up early in the morning para mag-gadgad ng kamuting kahoy, gawin siyang butche-butche. Then as early as 5 o'clock in the morning, nakaluto na ako.
So 6 to 7, yun po yung duration na tapusin ko ang lahat bago papasok sa school. So ang focus ko ay nandun sa paghahanap buhay. Bakit? Kasi pag hindi ko yung gagawin, wala kaming pagkain, hindi ako makakapasok. So mas malaki ang aking oras na ginugugol sa paghanap ng ikabubuhay kaysa pag-aaral. Sa katunayan po, yung aking mga kaibigan when I was in elementary, grade 5 to 6, sa totoo, yung mga notebook ko, wala pong laman. Bakit? Wala na po akong oras magsulat. Alam yung dala-dala ko, kaserola, na may dalang butse at iba't ibang mga kakanin. So as early as 10 o'clock in the morning, ubos na yung paninda ko. Sa daan pa lang papuntang paaralan, nagtitinda na ako niyan. So at the end of the school year, gusto kong makita yung aking performance na nasa mataas na antas. Subalit hanggang second honor lang. Bakit? Kasi yung oras ko na ginugol sa pag-aral, instead na mag-aral, ay ginugol ko sa paghanap buhay. Kaya nung 1991, that was March, patapos na ang school year, pre-claim na kung sino ang valedictorian namin sa grade 6. Malungkot ang aking mga kaibigan kasi ang kinalabasan, hindi ako ang naging valedictorian, salutatorian lang ako. Sabi ng mga matalik kong kaibigan, hindi dapat ganon, ikaw ang dapat doon, gusto mo magprotesta kami. Sabi ko, wag, di dapat yun kasi nakita nyo naman, wala akong oras sa pag-aaral. Mas malaki ang oras ko na ginugol sa paghanap buhay kaysa pag-aaral. Bakit ko naikwento to sa inyo mga magulang? Kasi ganito po. Yung inyong mga anak ko hindi naman naghahanap buhay, nasa bahay lang, lalong-lalo na sa kasalukuyan. Pero paano nila ito ginugol sa makatwirang paraan? Some of them, meron silang mga gadgets, busy sa paglalaro ng ML, mga online games. Now, instead na gugulin nila ang kanilang aral para maihanda ang kanilang sarili para sa maaliwalas na kinabukasan, saan nila naitutok, saan nila naituon ang kanilang pansin? Doon sa mga bagay na maaring nakakapinsala ng kanilang kalusugan. Instead to make them be prepared for their future in the near days. Subalit anong nangyayari? Di po ba? So that's a what is it? A reality of life na nangyayari sa kasalukuyan. Kaya if I were you mga parents, mga kaibigan ko dito sa aking YouTube channel na walang sawang nagsasubscribe at na sumusubaybay, itong aking YouTube channel ay ginawa ko ay para ma-extend ang aking kamay, lalong-lalo na po doon sa mga batang nangangailangan ng paliwanag sa mga bagay-bagay, kung ang pag-uusapan ay ang tungkol sa kaalaman na magdadala sa kanila sa mataas na uri ng edukasyon na maghahatid sa kanila sa magandang kinabukasan. So this would be a good opportunity for your children to watch, instead that they are going to use their time in a useless thing. Sa pamagitan ng aking gagawin mga online teaching, online demo teaching dito sa aking YouTube channel, hindi man ako magaling, hindi man ako ganun kagaling ng mga Doctor of Philosophy, Doctor of Education. Subalit sa ganang aking kayang ibigay sa mga bata ay gagawin ko. And I hope that
upon watching this YouTube channel, malayo ang mararating ng aking mga ibinibigay na mga kaalaman upang sila man ay makinabang sa darating na panahon. Drama, di ba? Sabi nga ng kaibigan ko na nagbigay sa akin ng negative criticism, kailan ka pa naging teacher? Well, matagal na. Nung magtapos ako ng pagiging teacher, that was 1997, teacher na ako. And I was then also an artist. You know why? Ang pagiging guro kasi ay hindi lang guro eh. Artista din kami eh. Bakit? Mas magaling pa nga kami sa artista eh. Kasi ang artista sa harap ng camera lang sila umaarte eh. Pero kami na mga guro, mayaman man, mahirap, may sakit, mataba, payat, pinakikitunguhan namin. Hindi bilang guro, kundi kaibigan, magulang. So yung pakikitungo namin doon na hindi nakikita ng kamera, hindi na nakukuha ng spotlight para ipakita ang pag-arte namin. Yan po ay isang katunayan na kami ay mga artista. Subalit, hindi nabibigyan ng tutok ng sinuman. Maring medyo nakaka-touch lang yung sinabi na aking kaibigan. It's a destructive criticism. Pero hindi ko yung dinidibdib kasi wala naman yung ika nga sa salitang kalye, awanti selbe. It would just distract my attention towards my advocacy. And with that, ginagawa ko na ng challenge para lalo kong bubutihin ang aking ginagawang mga vlogging, mga videos, and demo presentation dito sa aking YouTube channel. Kaya po mga giliw ko, mga kaibigan, subscribers, followers, likers ng aking YouTube channel, umaasa po ako na sa susunod na mga araw, sa susunod na mga pagkakataon na katulad nito. So, as I mentioned a while ago, early as 8 o'clock in the morning, starting on Monday, magbibigay po ako ng mga demo presentation dito sa aking YouTube channel, and I hope that you'll be watching, you'll be subscribing, and you'll be following it with your children so that this might be a good help for them to lead them in a right path towards the quality of education that they are longing for a good future that you are dreaming for your children. Maraming salamat po, at sa darating nga palang July, magkakaroon kami ng mga patimpala katulad ng coloring activities na magsisimula sa araw ng bukas. May mga kalahok po ako doon, 8 batang kalahok. Ganon din sa slogan making contest, meron akong 5 kalahok. At saka sa mga parents ng mga magulang dito sa aking tinuturuan sa kasalukuyan, ay magkakaroon po kami ng cooking contest. Sana po ay subaybayan niyo po at panoorin niyo po ang mga bata, maging ang mga magulang, at hindi sana doon magtatapos sa inyong panonood, kundi you have to subscribe and you have to follow so that ang pinakamarami kasing viewers sa gagawin naming patimpalak na ito ang siyang tatanghaling winners. So first, second, third sa lahat ng antas ng patimpalak na aming gagawin. Sa inyo ko po 10 ng aking mga mag-aral, 10 ng mga magulang dito sa aking ginawang SPKP. Sa pagkakataong ito ay umaasa po ako na kasama ko kayo sa advokasiyang ito upang lalo kong abot, maidugtong ang tulay para sa mga batang nasa kanilang mga tahanan upang maihatid ang karunungang kanilang kailangan para sa kanilang maaliwalas na bukas. Sa uli, ito po si Teacher Rolly, para ang teacher sa maaliwalas na kinabukasan ng mga batang Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for subscribing. Thank you for following my YouTube channel.
Maraming salamat po.